Hello Team Authentic all over the world! Ito na yung last day natin ng tour dito sa mainland China. And in this episode, ipapakita namin sa inyo kung meron pa ba tayong pupuntahan ngayong day 5. And of course, pagbalik natin sa Chengdu Airport, hihimayin na natin magkano ba yung nagastos namin all in. And then, sulit ba talaga na mag-tour package papunta dito? Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayak Look. Ito po yung ating promo code. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating creator shop para magkaroon kayo ng additional discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning! Mayang buntag! It's our last day here in China, mainland China. Ayan. And in this episode, samahan nyo kami mula umaga hanggang makabalik tayo. Ng Pilipinas. Huwag naman siguro doon sa Pilipinas. Baka mainip naman sila. Kasi hanggang sa airport lang, kapag kayong pupuntahan natin ngayon, mga shopping ulit at wala naman masyadong ganap, isasama na namin dito sa vlog kung magkano ba yung nagastos, kung worth it ba siya, ganyan. Para yun, hindi ba sayang yung oras ninyo. Gaya ng nakaugalian, bago mag-breakfast, dapat nandito na yung mga luggage natin. Kasi for check-out. Tara, tignan lang natin yung breakfast ngayon. Siyempre pati breakfast, gusto namin ipakita sa inyo. Kasi kasama to dun sa binayaran eh. Para magka-idea kayo kung anong mga pagkain. Tignan natin. Noodles. And then, eggs. Hello. Pare-pareho lang din. And then, ayan gulay. May pansit din, may fried rice. As in, pare-pareho lang din. Kung ano lang din dun sa mga unang hotel, ganun lang din. Kumbaga siguro ito yung pinaka-standard na pagkain nila. So, baka tayo ngayon magtinapay lang. This is it. Sakay na ulit tayo ng bus. And then, punta na tayo sa first stop. Ang first stop natin, sure na kami. Yung Jade Store. Pero maikulong na naman tayo ng 2 hours. So, tara na. And, yung mga energy namin, lalo na nila, parang ano pa din, first day pa din. Ang tataas pa din ng mga energy. At another compulsory shopping. Actually, hindi naman compulsory yung shopping. Yung pagpunta lang or pagpasok sa loob. Sa pinaka-shop. At the end of the day, ikaw din naman yung Magdi-decide. magdi-decide kung bibili ka o hindi. Basta sabi ng tour guide namin, kung ayaw nyo bumili, huwag nyo kumbinsihin yung iba na huwag bumili. Totoo din naman. O hayaan natin sila, may free will naman lahat. Basta ang sign dyan, may naghihintay sa inyo sa labas. Pagbaba nyo ng bus, yun na yun. Ay, taray, parang lobby ng hotel. So, ganun ulit to for sure may orientation. Ganyan. And then after nun, tsaka na nila ipapaliwanag kung ano yung visa ng Jade. So, ngayon pa lang sinabi na sa amin ni Fiona na yung Jade daw, basta nasa iyo daw after 3 years, magkakaroon daw siya ng sariling buhay. Connection sa'yo. Tapos, masisave ka daw. So, yung mga naniniwala daw sa ganun, bumili. Yung mga hindi, di wag daw bumili. Which is true naman. Kasi iba-iba talaga tayo ng paniniwala. Kaya kung naniniwala sila, we have to respect them. Yes, bakit natin iisipin na scam sila? At the end of the day, sila naman yung nag-decide. So tayo na hindi bibili, manahimik na lang tayo. Pero kailangan natin mag-stay sa loob. Yes, 2.5 hours na tayo nandito. Gustong-gusto ko na sanang i-review, kaya lang kasi too much emotions. Ayoko magsalita ng too much emotions. Pero alam nyo kasi kung ano yung doon, yung medyo masakit. Yung yung may nangyayaring parang scam na nangyayari siya sa harapan mo. And then wala kang magawa kasi parang yung iba, willing victim. And wala naman kaming karapatan kasi kung may pera naman silang pambili, why not? Diba? Yun kasi yung doon problema. Pero syempre, hindi mo naman sila pwedeng lahat lapitan na sabihin na ganito, ganyan. Ang mamahal kasi ng pinag-uusapang pera. Yun yung problema talaga. So yun yung masakit for us. Kaya talagang, hindi talaga pwede sa amin yung group tour.
meron talagang something sa'yo na parang parang nagigilt ka na pwede kang may gawin. Na pwede ka magsalita, pero... Pero hindi pwede. Una, para ka kasi nga para kang ikukulong tapos ang powerful ng mga nagsasalita, ganyan. Actually guys, anong nangyari ngayon? From second floor, pinakyat pa kami sa third floor. Oo. Kasi Actually, nga kasi nga yung mga mga Yung iba pa. nagbebenta, alam nga kasi nila Yung iba bibili. gusto bumili. Oo. Yung ginawa nila, pinakyat kami nila dito para mas makabenta. Tapos dumating pa sa point na pinaghiwala yung hindi bibili tsaka bibili. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng hatakan nga na huwag kang bumili, ganyan. So yung mga ayaw bumili, Pinalipat sa room. So yun lang, medyo grabe. Tapos namamahiya talaga sila. Yun, parang ganun. So wala lang. So yun. Sorry sobrang ang plano kasi namin talaga, tapusin lahat. Tapos tsaka kami magbibigay ng verdict namin. Pero too much emotions nga. Parang yun nga, masakit na nakikita mo na yung mga kapwa natin na alam mong nai-scam na nasa harapan mo mismo. And wala. Talaga pera naman nila yun. So wala naman na Who are kami we para magagawa. magsabi na wag bumili? Oo, kung Pera yun yung naman makaka-happy sa kanila yun, di ba? Kasi jade yung binibenta and ang dami na kasi naka-experience kami na mismo kasama. Kaya yung mga kasama namin now na naka-experience, hindi na sila bumili. So wala, ang hirap ikwento lahat, ang hirap nilang sabihin na hindi totoo yung ganyan, hindi totoo yung ganyan. Yun lang. So siguro next time magkikita na sa lunch na tayo. And then after down ng lunch, isa na lang pupuntahan natin, magsi-selfie lang. Hindi na tayo mag-iikot. And then airport na kaagad. So siguro nga isasama na namin dito yung lahat talaga nung nagastos, ganyan. And then yung last thoughts namin dito sa group tour natin. Finally, makakapag-lunch na tayo. This is our last meal na kasama dun sa package. Pati yan sasabihin namin sa inyo kung ano yung mga pagkain na kasama everyday sa buong trip natin. Mas bagay ba kay Enzo rin nakasombrero? Pakiramdam ko, bagay din sa akin. Comment down below. Para kapag sa kanya na lang yung mga sombrerong nabili ko doon sa Shopee. Basta ang importante, matapos natin tong tour natin ng safe, di ba? Yun ang importante doon. Yes, maganda din yung restaurant natin. And then dito, ano nangyayari? Meron na kaagad food na nakahain. Uupo na lang kayo. Pero meron din naman time na wala. Depende. Dito tayo. Dito tayo. Ito pala yung food natin. Ito kamote. Parang kamote. And then meron na naman dong duck. Ampaw. Siguro may sauce to. Ito naman pork. Sana masarap yung last meal natin na kasama dito sa package. Ayan. Hello. Diba kuha na kaagad tayo. Para pag-ikot. Ito na. Nilagyan na ng sauce. Tapos meron dong puto. Kangkong never nawawala. For our last stop for today. Bumalik lang din tayo dito sa park. Malapit sa Ancient City. Or Ancient Street. Na pinuntahan natin kagabi. Ganun lang kalalapit actually yung mga tourist spot na pupuntahan natin. And then dito, picture taking na lang daw tayo. Bibigyan lang daw tayo ng mga 30 minutes bago pumunta ng airport. So, ang pupuntahan na natin dito ay yung Selfie panda. Selfie Panda na ang laki niya. Oo. Tapos nakahiga siya. Ganun siya guys. Pakita kaagad namin sa inyo, grabe yung init. Kaya hindi talaga tayo rito tatagal. Ito na yung Selfie Panda. Ayan. Mas kita na ba dito? Ayan siya. Nakahiga siya. And of course, may hawak na cellphone for selfie. And then, very Asian. May self-stick. And then, sa sobrang init, ayan, ang konti lang ng tao. Yung iba nasa paligid lang. Sobrang init kasi talaga. Ano, best? There's a lot of shopping mall. Stay here. Grabe, hindi pa sila ng 1 hour daw. Napakainit. Ito na ang bida.
ng park na ito, ayun, meron pa mga humihiga para makunan talaga nila yung kasama nila na buo yung panda. Kung tutuusin, ito mismong lugar na ito, maganda na talaga. Ay makikita nyo dyan, nandiyan yung mga lumang buildings, tapos yung mountains. And then forest yan. Nandoon pa yung muntik na nating akyating pagoda. And then, dito naman sa bandang kanan, ito mga mas modern na. Nandito yung Holiday Inn. Ayan o. Diba? So, okay naman. Pero sa sobrang init, hindi nyo siya mai-enjoy. So, ito lang yung ganap natin dito. Kasi, kung gusto mong mag-shopping, kailangan mo lumakad ng minimum 10 minutes, mga 10 to 15 minutes papunta dun sa shopping center. So, medyo malayo-layo siya. And then, dito naman sa ibaba, kapag gusto mo namang tumambay at kumain, napakainit naman. So talaga dito kasi talaga, sa area na to, gabi talaga yung maganda. Ito na nga, yung katulad yung ginawa namin kagabi. Guys, alam niyo ba, di ba nga maaga tayo natapos kahapon, ang ginawa namin, nagpahinga ng salets, lumabas kami kagabi. Yes. Nakita namin yung shopping street na pinunta natin kahapon, mas maganda siya paggabi. Tapos Yes. ayun pa, hindi pa mainit, di ba? Oo, and then ang daming food stall. Doon sana masarap mag-food trip. So hindi na namin binlog guys kasi nga talagang unang-una, busog na busog pa kami. Pangalawa, parang pagod na rin. So gusto lang namin talaga siyang i-enjoy. At saka guys, alam niyo ba, yung pinaka-bridge doon, nag-iiba siya ng ilaw paggabi. Oo. Ang ilaw niya kulay green, pero sa monitor natin, pag nag-picture ka, kulay blue. Yes, kaya magbu-blue talaga yung pinaka-tubig doon sa may irrigation or sa river na yon. So yes, mas buhay siya sa gabi. Kaya kung pupunta rin kayo dito, may enjoy nyo talaga siya. Sa totoo lang talaga, kung meron kayong free time, yung ganung oras. Kasi hindi naman kasama sa tour yung ganung oras. Eh. Sa susunod tayo magkikita-kita na sana tayo. Airport. Yes! And then doon na namin talaga sa inyo sasabihin, based na naman to sa opinion namin guys, magpapakaanis lang kami. And of course, preference namin as a traveler, di ba? Doon namin sa inyo hihimayin kung sulit ba talaga na mag-tour package going here in mainland China. It's 5 p.m. Nandito na tayo sa Chengdu International Airport. We're going back to Manila na. Yes. Let's go. Tara na. Sabi, bigla na dagdagan yung mga luggage nila. Ang dami nilang pinamili. Tara. Pasok na tayo sa airport. Mag-check-in na tayo. Ay, hindi pa yata pwede. Wala pa nga. Wala pa. So, ang flight natin ay 9 p.m. And then, ang arrival natin sa Pinas ay 2 a.m. Hintayin lang natin sila. Kasi dito, parang dapat sabay-sabay uli kami muna sa immigration. Ganun ulit, pipila uli kami ng 1 to 30. By numbers. Kinakabahan ako siguro naman na Si number 6. Si number 6. Kasi baka mamaya, hindi nabura yung pangalan niya sa visa. Tapos ngayon, hanapin siya. Kasi hindi kami palabas. Hindi bumalik ng Pilipinas. Oo, makakala na gano'n. TNT dito, hindi rin kami lahat palabasin. So, let's see. Sana wala nang maging problema. While waiting na makapag-check-in tayo, simulan na natin na mag-recap para talagang detail. Simulan natin sa magkano ba yung binayaran namin all-in, ano ba yung mga kasama doon, and then ano ba yung mga pinuntahan natin. So simulan natin sa kung ano yung mga pinuntahan and ano yung mga naging highlights. For us lang to ha, yung preference namin as traveler. Kung more on sightseeing, ito yung mga naging highlights for us. Simulan natin yung day 1. Yung day 1, ang naging pinaka-highlight niya for us, yung train na dumaan dun sa building, which is 10 minutes lang tayo inallowed mag-stay para mag-picture. Nung day 2 naman, ang naging highlight naman natin, yun namang 22nd floor na building, which is 5 minutes lang tayo inallowed. Yung third day natin, ang naging para sa amin kahit papaano, naging highlight, yun naman doon sa tawag nito, Plaza, yung IFS Plaza. And then yung paligid doon, tawag kasi doon, Taiko Li
Street. Yun yung binigyan tayo ng mga kulang-kulang 2 hours yata yun. So naikot natin yung buong street, nakapag-food trip tayo kahit paano. Yung day 4 naman, ang naging highlight naman natin yung Guangshan Ancient City, which is binigyan tayo ng 3 hours na makapag-stay. So yun din, nakapag-food trip din tayo, nakakyat tayo ng mountain, and then nakapasok tayo ng temple, ganyan. Eto, yung day 5 natin, ano ba naging pinaka-highlight niya? Sa totoo lang, wala na. Kasi wala naman na tayong pinuntahan. So yun yung itinerary. For us, yun yung naging highlight niya. Now, pagdating naman sa hotel, yung day 1 natin, ang ganda ng hotel natin. Day 1 and day 2, okay yung hotel natin. Hindi tayo nag-check out. Doon tayo sa Holiday Inn Express. So, okay siya. Maganda yung hotel mismo. And then, lalo na yung day 3. Doon naman tayo sa Mercure. Ganda ng Mercure. Kaya lang yun yung pinaka hindi natin napakinabangan. Kasi nga, tulog tayo agad. And then, check out kinabukasan. And lastly, yung kagabi naman, okay na din naman. Para rin naman, okay na din. Hindi siya kasing ganda nung una tsaka pangalawa natin. Pero since tutulugan na rin lang naman and then check out na rin kinabukasan, pwede na din. And then pagdating naman sa food, ito naman yung included. 5 lunch and then 3 dinner plus 4 na breakfast. Yung 4 na breakfast naman, kasama na siya for sure doon sa hotel. Hotel with breakfast na yung ibinook sa atin. And then, pagdating naman sa pagkain, to be honest naman, yung mga included, okay naman. Kahit 10 kami, hindi naman kami dumarating sa point na parang bitin. Kasi dumating din sa, ang ganda rin siguro ng dynamics. Dynamics na tawag doon. Kasi yung iba mahilig sa tawag nito, sa gulay. So sa kanila na pupunta yung gulay. Yung iba naman, katulad ko, mahilig ako sa pork at saka sa meat. So, hindi sila masyadong mahilig. So, sa amin naman napupunta. So, yun. And then, ang dami rin naman ng servings, to be honest. Ang daming putahe namang nilalapag sa amin. So, pagdating sa food, para sa amin, very good na yun. So guys, ito na yung nagastos natin. Lagay na natin dito. Ito, yung ginawa nila na to, sila na mismo yung nag-convert. Kasi, ang nakalagay kasi doon, naka-USD siya. Pero, humingi ako ng quotation na gawin siyang pesos. So, ito na siya. Yung package rate natin ay 19,999. Page travel tax, 1,720. Group visa, 2,500. And then, tipping fees, 2,900. So, ayan nga yung sinabi namin sa inyo na kahit hindi na kayo mag-tip, carry lang. Pero kung gusto niyo pa rin mag-tip, why not? Kasi yung 2,900 para sa atin, malaki-laki na yan. So, ang total niya ay 27,119 pesos. All in na yan. As in, yun na talaga mismo yung binayaran natin. So yes, yung pagdating sa visa, ang ipapadala nyo na lang sa kanila yung copy ng passport nyo and then yung picture ninyo. So sasabihin naman nila sa inyo kung ano ipapadala ninyo. And then after noon, maghihintay na lang kayo ng 3 to 5 days before your departure para ipadala sa inyo yung group visa and then yung iba pang mga instructions. Kapag kayo mismong araw na nung tour ninyo, doon nyo malalaman kung sino yung leader nga. Yung leader kasi kung sino yung nasa number 1. So kapag kayo yung nasa number 1, automatically, wala kayong choice, magiging leader kayo. So, yun lang naman, yung pagiging leader lang naman, doon lang naman yun sa pipila lang kayo sa immigration. Actually, sa Pilipinas, hindi. Yung pipila kayo ng immigration sa China. And then ngayon, dito for sure, palabas uli from China going to the Philippines. So, yun lang naman. Ang naging problema nga lang sa amin, hindi kami na-inform na yung si number 6 pala, hindi naman pala siya tumuloy. And then, hindi kami kilala muna sa airport sa Pilipinas. So, hindi namin alam kung sino-sino yung mga kasama namin. So, sa sobrang ano namin, syempre, parang na-stress kami that time. So, ako, chinat ko talaga yung pinaka-agency. Wala, sinin lang tayo. So, okay lang naman. Carry lang yun. Ganun talaga. At least naiparating natin sa kanila para next time matuto sila. Kasi may pinadala naman silang personnel, to be fair naman. Pero yun nga, basta sinabi, ikaw yung leader, ito yung pinaka-original visa, huwag mo ito iwawala. Kailangan yung pumila isa-isa, ganyan-ganyan. Hindi man lang, sana pinakilala lang muna lahat, kaming 15, and then sinabi na, si number 6, hindi siya tumuloy ha, wag nyo na siyang hintayin, and then pagdating doon, sabihin nyo na lang sa immigration na hindi tumuloy. Kasi syempre, nung hindi tumuloy si number 6 pala,
nagulat kami. Paano namin yung sasabihin sa immigration? And then ang tanong kaagad sa amin, who can speak tawag nito Mandarin or Chinese. Sa amin, wala. Doon sa group namin na 1 to 50, sa 15 wala. And then yung second group kasi, sila marunong sila. Pero that time kasi hindi naman din namin alam na yung dalawang grupo pagsasamahin. So kung alam lang namin that time, sana hindi na kami humiwalay doon sa unang grupo. Tapos marunong kasi silang mag-Chinese. Sana nagpa-translate kami. So yun lang. So ang ginawa nga siguro, baka lang, binura nga siguro si number 6. Bagay yung visa niya siguro tinanggal na. So, sana para paglabas natin ngayon dito sa immigration, wala nang maging problema. So, yun lang naman. Sasabihin na namin sa inyo yung experience namin, and then kung sulit ba siya, and then kung uulit pa ba kami. So, simulan natin sa experience. Kasi nga tayo, sightseeing Sightseeing kasi tayo eh. And then, kung marirecall nyo lahat, kumbaga, yung pinapakita kasi sa mga reels, ganyan, ang pinakasikat kasi doon, yun yung train. And then, yung 22 floors. 22 floors, which is napuntahan lang natin ng isang 10 minutes, isang 5 minutes. So, syempre, hindi yun nakakasatisfy. And then, kami, para makaikot talaga kami, kailangan pa namin, halimbawa, yung mag-wish na sana pauwiin kami ng maaga. Sana maaga tayo matapos. Oo. Tapos, ayun, tsaka tayo nakakaikot, tsaka namin na-enjoy yung area. Katulad na lang halimbawa doon sa cave na pinuntahan natin. Sobrang bilis lang namin doon, guys. Alam nyo ba na ano lang din, mga 5 minutes lang kami, dumaan lang din kami. And then, pinabalik na kami ng hotel. So, buti na lang, pumunta tayo doon. Pagkagabi. Oo, nung gabi, na dapat hindi pala natin pupuntahan. Kasi nga, di ba, dapat drone lang. So, nung pumunta kami doon, grabe, sobrang na-enjoy namin. Alam nyo guys, kung susumahin lahat, yun yung pinaka na-enjoy natin. Yung napanood ninyo na DIY natin, na may kaunting food trip. Yun talagang pinaka na-enjoy natin. Yung tumatak sa atin, no? Tumatak sa amin. Kasi talagang, ang ganda talaga, napapanood nyo yung cruise, ganyan. So, ayun siya. And then, ganito kasi siya. Yung mga sightseeing tour, for example, yung cruise, tapos ano pa ba yung cable car, ganyan, ginawa kasi nila siyang optional. So, imagine niyo yung mga yon naging $150 siya. So, mga kulang-kulang 9,000 pesos. Yan, katulad nun guys, sa tutuusin, hindi ko naman masabing scam kasi 'di ba parang overpriced na lang. Ayun na lang, wag naman scam, overpriced na lang. Kasi for example, yung cable car nasa 240 pesos lang siya. And alam niyo ba guys, kasama nila kami mismo dun sa sa mismong cable car, sila na single sila $150. And then, yung cruise, nakita namin nasa 600 to 800 pesos lang. Yung, ano pa ba yung kasama sa kanila? Yung hindi lang namin alam, yung hotpot at saka yung mismong parang puppet show, ganyan. Acrobat. Yung acrobat pala. So, ayan. So, para sa amin, overpriced siya. Ayun na nga, pagdating naman sa mga bentahan-bentahan, yung doon nga sa mga unan, sa Jade mattress, sa Jade Huwag muna Jade Store, ihuli natin Jade Store. Yung sa medicine na lang muna. Ayan, parang talagang pipilitin ka talagang bumili. And then doon pala mag-spend kayo ng tag 2 hours. So, yun, talagang kukumbinsin kayong bumili, ganyan. Tapos, hindi pa yun yung tatakutin kayo. Yung sa medicine, no? Sa medicine, tatakutin kayo na kapag ganito, may stroke ka, kailangan mo ng pang-maintenance na gamot, ganito dapat. Kasi bang nakakano doon, guys, alam nyo ba yung nila, reseta nila for 4 months, 40,000 pesos. Oo, tapos itigil daw lahat ng iniinom na medicine. Western Hindi sila naniniwala sa science. And then, meron kami halimbawang isang kasama na nagpatingin siya, ganyan. Ang totoong daw sakit niya, wag natin bagitin para may confidence. Iba yung sakit niya, hindi daw yun yung nakita sa kanya, iba daw yung nakita. So parang ganyan. So kumbaga sinasabi, parang hindi naman totoo na ganyan. Tsaka ngayon kasi, sa advanced medicine kasi, di ba, parang kailangan na natin talaga ng aparato para malaman kung ano yung sakit natin paminsan, di ba? So sila kasi wala silang aparatong ginagamit. Palad lang talaga, titingin ng palad. Or pag may pinagtaas na ganyan-ganyan. So yun yung medyo ayoko or ayaw namin yung parang tatakutin yung tao na parang kapag hindi ka bumili, ito mangyayari sa iyo, ganyan-ganyan. So bukod sa na lahat kami, nawala na kami ng 2 hours, ganun pa yung nangyayari. So ano yun pangalawang araw yun ito na ngayon yung pangatlong araw, yun namang sa
Jade, Jades. ito yung pinaka-worst talaga na na-experience namin. So, hindi rin na, siyempre hindi naman kami mahilig sa jade. Jade, sa mga bato-bato. Sa mga bato-bato. Pero kami kasi, nag-buy and sell kami ng gold. Never tinanggap yung mga bato sa kahit anong pawn shop. Di ba pearls nga, ang hirap ibenta? Perlas, hindi talaga siya ibebenta. Or for example, 5 grams na meron siyang perlas, tatanggalin nyo halimbawa yung 2 grams, pepresyoan lang yung 3 3 grams. So kaya hindi kami fan ng mga jade, ganyan, kasi hindi nga kami marunong. Ayun, so yun kasi ayun talaga, pushy Grabe talaga. Yun talaga parang, kinulong parang pinaghiwalay yung ito yung mga bumibili dito kayo, yung Ngayon, mga hindi bibili bumibili, dito. magtago Kumbaga, kayo. kung ayaw nyong bumili, wala kaming pakialam, pero wag nyong kumbinsin Same. yung mga bibili, ganyan. Tsaka di ba umpisa pa lang, sinabay na kagad tayo ng Ganun. parade natin na Oo. ganun nga. Oo. Tapos ayun, hanggat pakiramdam nila, parang willing ka bumili, ay naku, hindi ka talaga tatantanon, lalo na nung pinaka-boss nila, ang galing talaga, talagang ano. Tapos yun, medyo namamahiya talaga sila, Oo. yung pinapaya na, basta ganun siya. Sobrang, doon ako medyo na trauma, na parang pakiramdam ko, na parang, ano ba yan, nandito ako, pero wala Wala akong akong magawa, magawa. paano ko ba sasabihin, meron kasi doon na parang, wala naman talaga sa budget, pero napipilit, yung parang, kumbaga na, ano siyang nainganyo siyang bumili. Nakukumbinsi. Tapos, pati yung ibang bumili, iinganyo, ikaw din bumili ka kasi ganito ganyan. So yun, so doon ako na-feel bad na parang hindi naman talaga bibili, pero since wala, nandoon ka talaga, mapipilitan kang bumili. So binili niya yung kahit yung pinakamura na lang for the sake of makabili na lang. So yun, so doon talaga, parang doon ko na-feel na parang na-feel bad kami na nandun sa sitwasyon na yun. Pero wala tayong kaming magawa. And then, scam ba siya? Hindi namin alam. Kasi una, willing naman sila bumili. And then, nakikita namin, kapag bumili sila, sobrang So, happy oo, nila. ganun. So, sino kami? Who are we para Oo. pigilan yung pagiging Oo, nila? happy sila Saya doon nila. di ba? And then, yun nga, hindi naman kami marunong tumingin ng jade. So, kung mahal man talaga yung jade, hindi namin alam kung totoo ba yung nabigay sa kanila. Kasi meron din kaming kasama na from Hong Kong, ganun din yung ginawa sa kanila. Nilagay sila doon. Then, kumbaga parang pinasok din sila sa isang bilihan ng mga jade. And then pagdating, $500 pa yun, guys. Pagdating, fake Fake. pala. So yun, so hindi namin alam. Di ba? So yun, itong araw na to sobrang stressful siya kasi talagang doon namin na-feel na, my gosh, talaga, ang hirap pala talaga, parang ganyan. So anyways, hindi namin masabing kasalanan to ng agency sa Pilipinas, basta ganito siya. Dito pala sa China, ang tawag daw dito sa tour natin ay Shopping tour. Tapos sinasabi nung tour guide namin na next time, sightseeing Sightseeing tour. tour. Pero pakita namin sa inyo, ito dito sa gilid na Enzo. Yan. Ayan. Dito kasi, ito yung mismong tour na isisend sa inyo ng agency. Wala naman diyang nakalagay na shopping Shopping tour. tour. Kumbaga, may isip mo, ang nakalagay lang dyan, Chengdu and Chongqing or Chongqing tour. So, iniisip mo, para siyang mga sightseeing Seeing tour. tour. Ayan, ito yon. Plus, eto pa ngayon yun, guys. Sa totoo lang. Kapag kasi package tour, yung 5 days, kapag ano tawag doon, Group tour? sponsored siya ng agency, yung buong 5 days, pagsasamahin nila sa isang vlog lang, and then yung mga highlights lang yung ipapakita. Totoo. Yun yung mga sikat, yun yung train, yun yung 22nd floor. 22nd floor, ganyan. So may engganyo ka. Hindi sa atin ipapakita ever na meron palang pilitan ng pagbili. Yung everyday pala, meron kayong 2 hours for shopping na nakaupo lang kayo. Na Kay close bibili ka door. kayo. As in, closer talaga Closed nangyayari. door talaga, hindi kayo pwedeng lumabas, ganyan. So, ayun siya. So, kumbaga, sabi nga ng ibang nakakausap namin, medyo misleading yon. Sana kung ang nakalagay kasi doon, itong tour na to, shopping tour to, mabibigyan tayo ng pagkakataon mamili. And then, okay lang naman. Kasi baka sabihin, nakalagay naman doon yung mga itinerary. Totoo din naman. Oh guys, nakalagay nga doon, kaso lang, walang mga time Time. frame. Sana Oo. naisip natin, grabe naman, ba't palang tagal naman yata sa isang Oo. lugar na ganito? 2 hours tapos Jade lang, anong Oo. gagawin sa 2 hours? So, Sana kung gano'n, yes. magkaka-idea tayo kung anong mangyayari. Yes, so for example, nakalagay doon na dito sa train, meron lang kayong 10 10 minutes. Dito sa Jade, meron kayong 2 2 hours. hours. So kami, na mahilig sa sightseeing tour, for sure, hindi kami mag-a-avail. hindi natin i-go So yun. yun lang naman. Yung tour guide naman namin, mabait naman, caring naman. Kaya lang kasi syempre, ang dating nga kasi doon, yun yung utos ng company niya. And for sure, meron din kasi siya doong commission. Kaya the more na may bibili doon sa mga produkto, the more siya talaga kikita. Kikita. So yeah, so uulit pa ba kami as traveler? Kami lang to ha.
Kami, hindi na talaga. As in, never ever na talaga. Mas maganda pa yung paminsan-minsan yung magdi-DIY tayo, tapos doon mismo sa lugar, magdi-day tour. Hahanap tayo ng day tour mismo Yung ginagawa pagdating. natin. For example, sa Japan, di ba, nag-day tour tayo nag-day tour tayo ng Mount Fuji. Di ba, yung mga ganon. Pero yung mismong ganito, yung package talaga, never ever. Kami lang to ha, pero yung mga seniors naman nakasama namin, mukha naman silang naman sila happy, happy naman sila. Pero ito lang, yung huli lang ngayon, na-disappoint sila kasi nga, ganito, meron na tayong 2,900 pesos each Na tip. Tapos, nung umaga, nag-collect pa sila ng tip. Pero hindi naman compulsory. Ang nag-collect na mismo yung mga kasama na namin. So, sinabi namin, sorry kami, hindi na po kami magbibigay. Since wala rin naman talaga kami nang ibibigay kasi wala na kaming cash. Tapos sabi niya, hindi kasi ibibigay naman namin yung naman, yung sobra. Sobra. So, binigay nila ngayon. And then, alam niyo ba, hinihingan pa ulit sila ng another tip nung mismong Tour guide natin para daw sa driver. Ang dating nga sa kanila, happy na sila doon ng driver. Imagine niyo, may tip ng 2,900 pesos each, 29 tayo. Sige na nga, bigyan na natin ng computation para lang meron lang kayong idea. Kaya huwag kayong mahiya kung hindi kayo magtitip. Sa 2,900 pesos, 29 kami katao, 84,100 yung tip nila. Kung sa kanila, to mismo mapupunta, divided by 2, meron silang 42,000 para dun sa 5 days na work. Yun ano pa lang yun, ano tawag doon? Tip pa lang Yun. And then, meron pa silang commission sa bawat mga tindahan. And then guys, nagbenta pa sila. Yung tour guide natin, nagbenta pa sila ng mga snacks na sa totoo lang, times 2 yung presyo. Na bumili kaming lahat, walang hindi bumili. Tapos ngayon, nanghihingi pa ulit ng tip. So yeah. So, doon medyo na-off, no? na-off na sila. Sila yung go ng go, tapos ngayon na-off na sila. Grabe, sana pa hindi lang tayo nagbigay. So anyways, actually gusto nilang magbigay ng opinion nila na i-video daw namin. Pero kasi nahiya na kami mag-remind. Tsaka ayun na namin silang idamay, baka mamaya, di ba? So kami na lang to. So kami na lang mismo yung nagsasabi na for us, yes, mura siya. Kasi lahat kasama na doon, flight, hotels, pagkain, tour. Pero yung tour nga, hindi naman siya sightseeing tour. Pero sulit ba siya? Sa amin hindi. Kasi kung titignan yung sa 5 days na yon, baka kapag tinotal mo, yung 3 days doon napunta lang lahat talaga sa shopping. Tapos yung 1 day, napunta doon sa sa biyahe na 4 hours. So yung 1 day lang siguro yung naging sightseeing tour doon. So yeah, so for us yun Pero kung mga seniors naman kayo, at lalo naman, kung may pera naman kayo, go na! O kasi may enjoy niyo yung shopping puro shopping. Ubus ang lahi dito. Ubus ang lahi. So yan lang. So yeah, gusto na namin sa inyong ipakita at sabihin yung totoong situation. Kasi again, kapag sponsored tour siya, hindi natin siya nakikita. Kahit kami guys, ngayon ko nalaman na nabiktima rin kami ng ng mga reels na yan, ng mga package. So kasi nga, yun nga, pag reels, papakita lang yung mga highlights. Yung magaganda. So kaya, kami din, sumunod din kami doon. Hindi na kami natuto nga pala, bakit ba ganon? So yes, so again, maraming salamat. Hindi naman namin sinasabi na pangit yung kinauwian nitong tour na to. At least sabi nga nung isa pang kasama natin, at least may papakita nyo na this time. Kasi kami din, wala rin kami idea na ganito pala. Kasi hindi naman lahat ng pumunta dito, guys, last na sorry hindi naman lahat ng pumunta dito seniors at gusto lang ng ng shopping. Meron kami mga kasama na ka-age namin, merong medyo mas ahid lang ng konti or mas kami ng kaunti. So ang pinunta rin daw talaga nila sightseeing. So makikita mo talaga yung disappointment sa mga mata nila. Yun nga, gusto pa nga nila, okay nga lang doon sa kanila i-video sila. Pero wag na pala, Diyos ko, hayaan yung kami na lang para kung meron mang mababash, kami na lang yun. Again, hindi ito tungkol sa agency pero yun lang, medyo misleading lang. Sana nilagay na lang doon na shopping, ganyan. Or sana may close in open parenthesis shopping tour. Oo, ganun. So, okay lang yun. And then, ayun na nga. So, ito talaga yung pinaka-tour. Kung gusto nyo mag-avail, go for it. Hindi namin kayo pipigil, of course, again, pera nyo yan. Ito naman. Pero kami na mahilig talaga sa DIY, no thanks na lang. Hindi na talaga kami dito mag-go. Yan. So, pinakita namin sa inyo yung totoong situations. Tatak go with Mel yan. Maraming salamat po and I guess dito na matatapos yung ating anniversary series. Kung meron man tayo isang video, special na lang yun. And maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng 4 na taon at 1 taon nating pagsasama. Full-time. Full-time vloggers. Yes. Maraming salamat po and magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone. Mwah.